Samantala, iniulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Nobyembre 2025. Bagamat bumaba, mataas pa rin ito kumpara sa naiulat noong 2024. Tungayan ng balita ni Criza Lopez. Ayon sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong November 2025 batay sa datos ng PSA. Mula sa 2.54 milyong Pilipinong walang trabaho noong Oktubre, bumaba sa 2.25 milyon ang walang trabaho. Subalit ang 2.25 million Filipino na walang trabaho noong November ay mas mataas pa rin sa datos na naitala noong November 2024 na 1.66 milyon lamang. Ibig sabihin, 44 na Pilipino sa 1,000 individual ang walang trabaho noong November. Sa kabilang banda, tumaas naman ang bilang ng mga may trabaho sa 49.26 milyon mula sa 48.62 noong October 2025. On a month-on-month basis, nagmula ang pagtaas ng bilang ng mga may trabaho sa sektor ng other service activities, wholesale and retail trade, education, construction at accommodation and food service activities, habang ang malaking pagbaba sa bilang ng mga walang trabaho ay nagmula sa sektor ng agriculture and forestry, public administration and defense, fishing and aquaculture, financial and insurance activities at manufacturing. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ang pagkawala ng mga trabaho ay nagmula sa mga lugar na lubos na tinamaan ng malalakas na bagyo noong November. Ani Secretary Arsenio Balisacan, gagawing prioridad ng gobyerno ang pagdevelop ng iba pang kakayahan ng mga manggagawa nang sa gayon ay magamit ng mga manggagawang Pilipino sa iba pang sektor na nangangailangan pa ng karagdagang workforce. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.